So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So andito ulit ako upang mag-share at magbahagi sa inyo ng ilang mga dagdag kaalaman, ilang mga love advice na maaari nyo pong kapulutan, okay, ng inyong mga susunod na hakbang, inyong mga susunod na dapat gawin upang sa ganon is maging maayos ang inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, isa na namang napakagandang topic ang ating pag-uusapan at napakaganda nitong i-apply sa inyong buhay pag-ibig. So ano nga ba ang magiging topic natin for today's video? Walang iba kundi mga bagay na kailangan mong gawin upang oras-oras isipin ka ng isang lalaki. Kung nafe-feel mo sa inyong jowa, sa inyong asawa, sa inyong bagong nakilalang lalaki, parang hindi na kayo i-chinachat, hindi na kayo iniisip, hindi na kayo naaalala, hindi na nagpaparamdam sa inyo, siguro napakagandang gawin nitong mga bagay na to upang isip-isipin ka ng isang lalaki. So number 1, huwag ka laging magparamdam at mag-message sa kanya. Mga kamamay, opo, totoo po ito. Okay? Totoo po na kapag hindi ka nagparamdam o hindi ka nag-message sa kanya, palagi kanyang iisipin. Palagi kang sasagi sa kanyang isipan. 'Di ba? Kung iisipin ninyo, kung ang inyong jowa hindi nagparamdam ng maghapon, 'di ba mag-aalala ka na? Kung may ginagawa ka, kung nasa trabaho ka, talagang hindi mo pipigilan ng isipin siya. Hindi mo pipigilan na tanungin, i-chat siya kung anong nangyayari, bakit hindi siya nagpaparamdam. Kaya mga kamamay, napakagandang tips nito para isipin ka ng isang lalaki. Yung paminsan-minsan, huwag kang magparamdam, huwag kang munang mag-message sa kanya, huwag kang munang magbigay ng sobrang oras. Gawin mo muna kung ano yung mga dapat mong gawin. Huwag kang munang bumabad sa pakikipag-telebabad sa kanya, sa pakikipag-chat, pakikipag-text sa kanya. Baka kasi mamaya maghapon nyo na siyang ka-chat, maghapon nyo na siyang ka-text, o maghapon nyo na siyang ka-video call. So hindi po makakatulong yan mga kamamay upang ma-miss ka ng isang lalaki o isip-isipin ka ng isang lalaki, kasi nananawa sila kapag ka palagi kang available sa kanya, palagi mo siya tinatawagan, palaging ikaw na lang ang nauunang mag-text, mag-chat sa kanya. So hindi niya iisipin na isipin ka. Okay? Hindi mangyayari na isipin ng lalaki ang isang tulad mo kung alam niya at kampante siya na nandiyan ka lang para sa kanya. Na anytime, pwede kang tumawag or pwede kang mag-video call, bigla ka nalang tumawag o bigla ka nalang mag-text. So, kampante ngayon yung lalaki na nandiyan ka lang para sa kanya. Kaya hindi kanya iisip-isipin. Kasi nandiyan ka lang sa tabi-tabi. Kasi dami mong oras sa kanya, lagi kang available sa kanya. Kaya ang gagawin natin ngayon mga kamamay, para kayo naman ang isip-isipin, magpa-miss din naman kayo paminsan-minsan. Hayaan nyo sila yung umunang mag-chat, sila yung unang magtanong, sila yung unang sila yung unang makamiss sa inyo. Gawin nyo yun mga kamamay sa pamamagitan ng hindi nyo muna pag-chat at hindi nyo pag-text sa kanila. Effective yan mga kamamay. Para sa ganon, okay, mahumaling ang isang lalaki sa pagtatanong ng atensyon ninyo. At the same thing, dito sa tips na to, kapag hindi ka nag-message, hindi ka nag-calls, or hindi ka nag-video call sa kanya, or hindi ka nagparamdam, diyan mo malalaman ang halaga mo sa isang lalaki. Kung may halaga ka ba, kung hinahanap ka ba, kung tinatanong ka ba, kung may concern ba siya sa'yo. Kaya maganda dito mga kamamay, para isip-isipin ka ng isang lalaki, iwasan mo muna ang mag-message, magparamdam sa kanya. Okay? So number 2, huwag makampante at i-improve pa rin ang pagpapaganda. Kasi ang hirap sa ating ang hirap sa inyong mga kababaihan, kesyo may asawa na kayo, kesyo jowa nyo na yung lalaki. Okay? Iisipin ninyo na hindi na kayo iiwan. Okay? Iisipin ninyo na nandyan lang sila para sa inyo. Well, mali po yun mga kamamay. Ang mahirap kasi sa inyo, nagiging kampante na lang kayo kung ano yung itsura nyo ngayon. Pinapabayaan nyo na yung sarili ninyo. Kahit malosyang kayo, okay lang. Kasi dahilan nyo sa akin, asawa nyo na naman. Hindi na maghahanap ng iba. Sa panahon ngayon mga kamamay, hindi kayo sure na ang isang lalaki ay hindi titingin sa iba, hindi maaakit sa iba. Kaya para isip-isipin kayo ng isang lalaki mga kamamay, kailangan araw-araw pa rin kayong nagpapaganda, araw-araw pa rin kayong nagse-self-improve, araw-araw pa rin iniaangat ninyo ang inyong confidence sa inyong sarili. Okay? Kailangan makita ng isang lalaki na may ginagawa kang paraan para mamanatili siya sa buhay mo.
Okay, may ginagawa kang bagay sa sarili mo para maakit mo siya araw-araw. Kasi mga visual creature ang mga lalaki, sinasabi ko palagi sa inyo. Kapag may nakita yung iba, kapag may nakitang sexy sa labas, may nakitang bago sa kanyang itsura, may nakitang medyo mataas ang appeal, baka doon na mapunta ang atensyon niya, hindi na sa'yo. Baka mamaya, kaya pala nag-overtime ng maraming beses o araw-araw ang asawa mo, ang jowa mo, dahil meron siyang napapansing ibang babae sa labas. Okay, may napapansin siyang katrabaho na umaagaw ng pansin niya. Kaya pala palagi na lang nalilate ng uwi. Kaya mga kamamay, ugaliin nyo at huwag kayong maging kampante sa inyong itsura ngayon. I-improve pa rin ang araw-araw. Okay, i-improve pa rin ang sarili ninyo araw-araw. Okay, next, magpakabait at maging masayang kausap. So alam nyo mga girls, tumatatak sa isipan naming mga kalakihan o sa aming mga boys yung mga bagay na pinag-usapan natin. Kung kayo man ay minsan kung nakausap, kung kayo man ay minsan nakausap ng lalaki at talagang tumatak sa kanilang isipan yung mga pinag-usapan ninyo. For example, masaya kang kausap, kwela kang kausap, mapagbiro kang kausap, madali mong napapasaya yung isang tao, madali mong nabibigyan ng ligaya yung isang lalaki. So kapag kaganyan mga kamamay, isip-isipin ka ng isang lalaki kapag kaganyan. Kaya mas maganda pa rin, sinasabi ko sa inyo, na kailangan masaya kang kausap, masarap kang kausap, enjoyful kang kausap para isip-isipin ka ng isang lalaki. Yung tipong katatapos nyo lang mag-usap ng lalaki, mapapaisip ulit ang isang lalaki na kailan ko kaya siya ulit makakausap? Ang sarap pala niyang kausap. Siguro, ang dami kong po pwedeng i-share na topic sa kanya. Madali pala siyang biru-biruin. So, masarap kausap sa madaling sabi. Gusto ko yung ganon. Iisip-isipin ka ngayon ng isang tao. Iisip-isipin ka ngayon ng isang lalaki. Kaya sinasabi ko sa inyo palagi mga kamamay, sana ay magaling kayong makipag-usap. Sana ay masaya kayong kausap. Hindi boring kagaya ng iba. Ayaw kasi ng isang lalaki ng boring kausap. Yung tipong wala man lang kasiya-siya, hindi man lamang ngumingiti o hindi ka man lamang ngumingiti. Bakit ganon? Kailangan kung may mga asawa kayo, may mga jowa kayo, ipakita nyo pa rin, nandun pa rin yung saya, nandun pa rin yung sarap ng pakikipag-usap sa inyo. And syempre dapat magpakabait kayo mga kamamay. Ayaw po ng isang lalaki ng medyo sakit sa ulo. Baka mamaya puro katoksikan lang naman palang ibinibigay mo sa isang lalaki. Baka puro na lamang pagsinungaling ang ibinibigay mo sa isang lalaki. Puro na lang katoksikan, puro na lamang sakit sa ulo yung ibinibigay mo, puro problema. Sa tingin mo, iisip-isipin ka ng isang lalaki? Okay, baka nga minsan kaya pala ayaw nang umuwi ng bahay dahil puro problema na lang ibinibigay mo. Diba? So sa tingin mo, sasagi sa isipan ng kagaya mo kung ganyan, syempre maghahanap siya ng ibang mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Okay, eto na naman, baka mamaya kaya pala hindi umuwi ng bahay kasi iniisip niya na kapag ka-uwi niya ng bahay, puro problema lamang ang ibibigay mo, ang ihahatid mo. Kaya bago ka mag-isip ng kung ano-ano, kailangan iparamdam mo muna sa isang lalaki na masaya, masarap kang kausap. At the same thing, mabait ka, behave ka. Okay? So next, hatiin mo ang oras mo sa mga mahal mo sa buhay. Ganito mga kamamaya, kung gusto mong isip-isipin ka ng isang lalaki, magbigay ka rin ng oras sa iyong mga mahal sa buhay. Sa magulang mo, sa kaibigan mo, okay? Sa mga taong nanghihingi ng oras sa iyo. So bigyan mo po yun. Hindi lang puro sa asawa mo, hindi lang puro sa jowa mo, hindi lang puro sa lalaki. Okay? So kailangan magbigay ka rin, lumabas ka rin, kasama ang mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, makiparte ka rin sa kanila. Hindi naman kesyo nag-asawa ka, nagka-jowa ka, hindi mo na kailangan gawin yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo noon. Ibig sabihin, nakakapagbigay ng saya sa'yo. Hindi mo kailangan i-stress ang buhay mo sa bahay lang. Di ba? Paminsan-minsan lang naman lumabas ka rin kasama sila, mag-enjoy ka rin. Especially yung mga iniwan dyan. Especially yung mga iginos dyan, kailangan nyo rin lumabas. Kailangan nyo rin i-unwind ang sarili ninyo. Para sa ganon, maisip kayo ng isang lalaki. Kasi pag nakita ng isang lalaki na kaya nyo palang maging masaya sa labas nang wala sila, talagang iisip-isipin ka. May mga bagay na papasok sa kanyang isipan, mga katanungan na kanyang iisipin, na itatanong niya sa kanyang sarili. Bakit ganon? Kaya niya palang maging masaya kahit wala ako? So ngayon, iisip-isipin ka niya. Okay, kung may jowa ka naman, nakita niya na lumalabas ka kasama yung mga kaibigan mo, yung mga kilala niyang kaibigan mo, so iisipin ka pa rin ng jowa mo. Okay, iisipin ka pa rin na bakit
ang saya niya kapag ka lumalabas. Okay? Bakit ganun? Ano kayang ginagawa na nila? Ano kayang iniinom na nila ngayon? Kasi nasa bar daw sila ngayon magsasaya daw. So, kasama daw niya mga kaibigan niya. So, mag-iisip pa rin ng isang lalaki kapag ka ganyan. Ano? Kapag ka nakikita niya na nagiging masaya ka sa iba, na nagbibigay ka ng panahon sa mga mahal mo sa buhay, so iisip-isipin ka pa rin niya. Iisipin niya na, sana ako na lang ang kasama niya. Sana kasama ko rin siya ngayon. Okay? Yan yung mga bagay na kailangan yung gawin para isip-isipin ka ng isang lalaki. Iisipin niya na, okay, na dapat pala ako na lang yung nagbibigay ng maraming oras sa kanya. Hindi yung kailangan pa niyang humanap ng iba para may makasama. So sa ganyang pagkakataon mga kamamay, iisipin ka ng isang lalaki. Okay? So next, umibig lang ng tama. Mga kamamay, mahalaga po ito sa isang relasyon. Okay? So, tama lang pong pagmamahal ang inyong ibigay sa inyong partner para isip-isipin kayo. Hindi nyo kailangang ibuhos ang lahat ng oras ninyo, ang pagmamahal ninyo sa inyong relasyon. Kasi lahat ng sobra, masama. Okay, kung hindi ka magtitira sa sarili mo, baka kapag ka iniwan ka or something na naghanap ng iba, hindi mo kayanin. Kaya lagi ko sinasabi, unuunahan ko na kayo, umibig lang kayo ng tama. Huwag niyong iparamdam sa partner ninyo na hindi kayang umikot ng mundo niyo nang wala sila, nang hindi niyo kayang mabuhay nang wala sila. Huwag ganun, magiging kampante ang isipan nila na anytime na iniwang kanya nila, okay, na anytime na iniwang kanya, meron pa siyang babalikan. Ipakita mo na tama lang yung pagmamahal mo na kapag ka siya ay nagloko, siya ay gumawa ng pagkakamali, handa mo siyang iwanan. Pag nalaman ng lalaki yung ganon, na kaya mo palang i-give up siya kahit mahal mo siya, talagang mag-iisip yan. Iisip-isipin ka niya sa lahat ng oras bago siya gumawa ng pagkakamali, bago siya gumawa ng ibang bagay. Iisipin niya muna kung magagalit ka o hindi. Lagi niyang isasangguni sa iyo ang kanyang bawat desisyon. Lagi niyang itatanong sa iyo kung tama ba ang kanyang ginagawa para hindi ka magalit sa kanya. Sa madaling sabi, huwag ka masyadong magbigay ng oras sa kanya. Hayaan mong siya ang mag-isip sa iyo. Siya ang mag-alala para sa iyo. Siya ang mag-chat sa iyo. Siya ang maghabol sa iyo. Tatanungin niya sa sarili niya, bakit kaya hindi nagme-message tong tao na to? Bakit kaya kakunti yung oras na ibinibigay ng babae na to sa akin? Bakit kaya hindi niya ako tinatawagan? Hindi niya man lang ako tinatanong kung kumain na ako. Sa madaling sabi mga kamamay, kapag ka hindi ka masyadong nagbigay ng oras, tama lang yung pag-ibig na ibinibigay mo, hindi kulang, kundi sakto lang, hindi sobra, kundi sakto lang, talagang hahabulin ka at iisipin ka ng isang lalaki kapag kaganyan. Kaya mga kamamay, palagi ko sinasabi sa inyo, umibig lang kayo ng tama, umibig lang kayo ng sapat. Huwag kayo masyadong magbigay ng oras. Okay? Lahat kasi ng sobra hindi nakakaganda, lalo-lalo na pagdating sa pag-ibig. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, huwag masyadong ibigay ang sarili. Kasi kapag ka naubusan, walang ibang makakasama kayo kundi ang inyong sarili lamang. Kaya maganda na rin na tama lang ang pag-ibig na ibigay ninyo. Ipaalam nyo sa isang lalaki na wala kayong panahon makipaglokohan, wala kayong panahon na sayangin ng oras ninyo pagdating sa pag-ibig. Okay? So maging busy kayo sa inyong self-career, maging busy kayo sa pagpapaganda ng inyong sarili, maging busy kayo sa pagpapaunlad ng inyong kakayanan. So lahat ng yan maaaring makapagbigay sa inyo ng taas ng pagpapahalaga ng isang lalaki. Kasi sa panahon ngayon, dumidepende na rin ang respeto ng ibang tao sa status mo sa buhay. Kung mayaman ka, mataas ang status mo, mataas ang respeto sa iyo. Pero kung ang status mo is mababa, wala kang trabaho, hindi ka kilalang tao, mababa rin po ang respeto. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, paunladin ninyo ang inyong sarili, itaas ninyo, maging mataas kayo, maging high standard kayo sa inyong sarili, at titingnan natin pagdating ng araw, yung mga lalaki na yan, hahanga sa inyo, irerespeto ka nila, at syempre mas mamahalin ka ng todo. Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga simpleng bagay na kailangan mong gawin upang isip-isipin ka ng isang lalaki. Kung tinapos mo yung video ito, drop down your name and your location para malaman ko kung hanggang saan ang naaabot natin ng pag-upload kagaya nito. Okay? Kung nakakatulong ang video ito, huwag mong kalimutan na i-like ang like button dyan. Malaking tulong yan sa ating channel na ito. Okay? So again, magkita-kita pa tayo sa mga susunod na video yung gagawin ko pa. So maraming salamat sa inyo. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.